Essential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Doli sa radyo, ang inyong katuwang sa pagpapagon sa sektor sang mamumugon kag pagpangempleyo. Isa ka oras sang talakayan sang mga Time check, alas 3:08. Doli sa radyo, ang inyong katuwang sa pagpapagon sa sektor sang mamumugon kag pagpangempleyo. Isa ka oras sang talakayan sang mga kasubuan na inyo dapat mahibaluan. Alas 10, tubtob alas 11 sa aga, tagsa kasabado, diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Doli sa radyo. Manila natin muling nagmagayway, mga manggagawa ang siyang dahilan. Well, oras sa pagpangalagad sa Doli sa Radyo, working on air alas 3:09 na. Mayong hapon sa mga pinalaga naton yung mga tagpalamiti sa Bilog of Eastern Visayas, sa mga workers group naton kag subong man sa mga sektor sang mamumugon, mga empleyado kag mga employers. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan, no? Supposed to be this is a Saturday morning program, pero ari kita karon sa ato naman bag-o nga oras alas 3 tubtob alas 4 sa hapon tag sa Kalunes diri sa Radyo Pilipinas 1, no? So sa ato nya pagpangalagad mangin kaupod naton sa sining nga hapon ang aton sining nga bisita sa dili gila mamadugay. We are trying to introduce to you our programs kung saliin makuha ninyo ang mga nagapanguna nga impormasyon. Because as what I've said earlier, ang aton sining nga tinutuyo amo nga ma-empower ang aton nga mga workers. Agod man nga mahibaluan ilang kinamatarong, ang ila sining nga mga kaayuhan. And of course, ang aton nga Regional Director, Attorney Sixto T. Rodriguez Jr., ang nagapangimbitar gid sa tanan-tanan nga mga workers agud man nga manging kaupod kay manti knowledge is power. Ang mga bagay nga inyo mahibaluan diri sa aton nga pagpangalagad makadugang man ini sa inyong nga hibalo para nga mabalaan man ninyo ang inyong nga kinamatarong kag mahibaluan man ninyo ang inyo sini nga mga kaayuhan. Kadamo-damo sa mga programa sa Department of Labor and Employment nga ato ni dulong sa inyo, no? And of course this afternoon isa pa gid ka programa ang dapat ninyo mahibaluan. So for the past 4 episodes na sa ato nya pagpangalagad, we have of course imparted to you na share namon sa inyo ang pila ka mga programa sa Department of Labor and Employment geared toward sa kaayuhan sa aton nya mga workers, sa aton nya mga mamumugon nga amo ang isa ka pillar or isa ka haligi sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas. So looking back, naistoryahan naton diri ang productivity kag ang wage, no, sang aton sining mga workers pinaagi man sa aton bisita from RTWPB, ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. And of course sa nagligad man niya mga Sabado ang Construction Safety and Health Program kag ang SENA. Sang nagligad lang nga Sabado, upod naton diri si Senior Labor and Employment Officer Glenmar Padillos sa pagdulong sa inyo sang ginatawag naton nga Women's Month celebration kag ang pagtutok sa Department of Labor and Employment sa mga programa para sa pagprotect sa mga kababaihan, no? Pinaagi man sa aton nga inspection program. So when we come back, manging kaupod na naton diri ang aton nga bisita nga magtalakay sang isa pa gid ka programa sa Department of Labor and Employment. Ano bala ini para sa mga workers naton, especially sa mga nagaubra sa mga katubuhan, no? Istoryahan naton ini sa aton nya pagpangalagad, sa aton nya pagbalik oras 3:12. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako
ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Paa, tuhod, balik at ulo, kita, puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Well, sa ato yung pagpangalagad oras sa bilog ng Pilipinas, 13 minutos na nakalipas sa tak ng alas 3. So back here sa ato yung pagpangalagad, kaupo naton diri. No, nagaka-insecure man ako sa imo. Anyway, sa ato yung pagpangalagad, no? Hindi gid bag-o ang ining lugar naton sa ato yung bisita because diri na nag-graduate, no, ang ato yung bisita. So as what I've said, istoryahan naton ang pila ka programa sa Department of Labor and Employment. So again, we want to emphasize that our Regional Director, Attorney Sixto T. Rodriguez Jr., initiated this program para mapalabot naton sa mga workers ang mga bagay nga dapat ninyo mahibaluan, no? Kag syempre, para ma-empower man kamo tanan-tanan. So this afternoon, without much ado, ato na i-welcome ang ato nya bisita, isa man kahaligi sa programa sa Department of Labor and Employment sa ginatawag naton nga Social Amelioration Program. Please welcome Sir Justin Mark J.M. Bilandres, no? So, Sir John, may hapon, sir. So, first of all, gusto naton i-discuss kung ano bala ang ginatawag nga Social Amelioration Program, no? Kag anong background sini nga may Social Amelioration Program kita? Una na, sir, gusto ko rin magbati no, sa aton nga mga kaupo dira sa Department of Labor and Employment, no? Headed by Assistant Regional Director Melissa Navarra and Regional Director Attorney Sixto T. Rodriguez Jr. for this opportunity nga i-share, Sir John, no, ang mga programs and services, no, sa aton nga mga tagpalamati. So sa subong, no, ako mag-share sa inyo about sa isa ka welfare program, no, sa Department of Labor and Employment, no. Sa ibang nga ahensya, Sir John, watian nato ni ang tinaga nga Social Amelioration Program. But sa Department of Labor and Employment, no, may kita sa Social Amelioration Program, but naga-focus ini sa sugar industry. Okay. So maghambal kita, Sir JM, welfare, that means kayuhan. Sa kayuhan. So we want to emphasize that Department of Labor and Employment is not just sa pagsunod, pagpatuman sa General Labor Standard, mga inspection naton, like pagpatuman sa safety sa mga construction site, pagsunod sa husto nga sweldo, but nagahatag man kita sa kayuhan. Yes, Okay, Sir that John. is welfare. Yes, Okay. So for further information, no, ang Social Amelioration Program, no, in the sugar industry is institutionalized under sa Republic Act 6982 or Social Amelioration Act of 1991 and under man ina sa Department Order number 114-11, no, amo ni siya nga gina-strengthen naton ang Social Amelioration Program para sa Philippine sugar industry para ma-improve ang social and economic well-being sa aton mga sugar workers, Sir John. Okay, so considering ang mga sugar workers natin is considered as vulnerable sector, no? Yes, Mga marginalized sector sila is because nga why man sang ginatawag bala nga employer-employee relationship, Yes. no? Usually inadlawan ang trabaho, seasonal. So para nga matagaan sila sang pag-boast sa ila sining palangabuhian, may ginatawag kita nga Social Amelioration Program, Yes, no? Sir John. Naintindihan taman niya kung kaisa may mga matabo sa aton kag kun ano, ara ang Department of Labor and Employment, ara ang gobyerno nga nagabulig sa mga workers naton nga under sa Social Amelioration Program. So para maintindihan pagid naton sanday sino ang beneficiaryo sang Social Amelioration Program nga ini. So sa aton tagpalamati, no, ang beneficiaryo sang aton nga Social Amelioration Program ang tanan nga sugar farm and mill workers, no, nga employed sa aton mga sugar mill. So sa aton diri sa Panay, no, may ara kita tatlo, no, ka sugar mills.
So, meron kita sa Capiz, which is the Capiz Sugarcane Central Incorporated. Meron man kita sa Pasig, no, ang URC or Universal Rubina Corporation. Meron man kita sa Casa, no, de Azucarera de San Antonio Incorporated, nga ara man sa Pasig City, no. So, sila ni sir ang aton nga district tripartite, no, nga council man, kag ang aton nga sugar mills, no, nga located diri sa Panay. So, so sila ni ang responsible sir sa pag-collect sang mga liens sang kalamay sa production nga distribute as cash bonus program para sa aton nga workers under supervision sang ila respective nga DTCs. Okay. So, balikan nato, no? Ang mga sugar workers nga under sa milling companies. Yes, under Okay. sila sa milling companies. We understand nga ti syempre may sweldo man na tod sila, pero kinahanglan pagid na ang pag-strengthen sang ilang nga palangabuyan dira. Now, Yes, sir. mamangkot ang iban, di nagakuha sang pundo nagikan nga ginabulig sini sa ila. So before anay there sir no dumiara kita anay na apat ka sectors bila sir how nga under Okay. sa sa District Tripartite Council naton. Una ang aton mga miller sector. So ang miller sector naton sila ni ang gapanag-iya no sang mga sugar mill or central sir. So ikaduwa no may mill worker sector kita. Sila ni ang mga empleyado sang sentral o kung sugar mill nga sila nang ga-process no sa mga kalamay o kung raw materials para mag-produce sang kalamay. Ikatatlo, meron man kita sang planter sector, sir. So sila ni sa ang mga hacienderos, no? Sila ni ka pa nag-iya sang plantasyon sang katubuhan. Kag lastly, ang mga field workers, no? So Okay. sila ang nagatanom, kaga-harvest sa mga tubo. Sa under ni sa aton nga mga field workers ang sakada na sir, familiar ka sa sakada, ang aton nga Yes. migratory sugarcane workers. Ara man ang dumaan o kun ang mga resident naton nga sugar workers kag ang tapaseros o kun ang gatapasan tubo. Okay. So sa program nga ini hindi lang na isa ka sektor ang involved dire. Yes, may apat Oo. na sector. So amo ning beauty sa programa Sir GM sa Department of Labor and Employment ang initawag naton nga tripartism and social dialogue. Yes, Kay sir. almost ang tanan nga sektor gina-involve ginaton in a program directed towards sa kayuhan sa mga workers. Yes, sir. So that's why nga mention nimo ang apat tanan ka mga major stakeholders diri sa programa sang Social American Program. Halin sa mga millers, Yes, sir. planters, Mill workers. kag field workers. Oo, so mga workers nga na hindi lang na isa Yes. sa kada, ining Sa kada. migratory workers, ining halin sa isa ka lugar, makadto sa isa ka lugar para magubra. Yes, sir. Ang Dumaan dumaan. ng mga resident na ng mga Kung baga tubandok na sila da, and ang ang tapaseros sila nang responsible sang cane cutting. okay, so Panapasan tanan tubo. almost nga mga Yes. workers under sa program nga inisakop dire. Okay. Now, yes. So ano ang proseso sang cash bonus program nga ini? Kag paano ini gina-distribute sa mga beneficiaryo? Okay, so may proseso sang aton nga cash bonus program no, gina-distribute ini siya from the sugar mill no. So ga-collect na sang lien no ang aton sugar mill. So sa question gina-answer dyan no kung di inigahalin ang fund no para sa aton nga social immersion program halin isa siya sa lien. So anong ginatawag naton nga lien? So ang SAP lien is the mandatory or mandatory fee or charge no from our sugar planters according na sa Section 7 sa Republic Act 6982 Sir John. SAP. So SAP, SAP sir. lien. Yes, Social SAP lien. American Program lien. Bali, Okay. sa mandatory fee nga ginakuha sa ano mo na sang pundo nga ginagamit sa aton nga social immersion program. So ang lien nga nakano naga-amount sa 10 peso per pikol. Ang pikol which means amo na siya ang unit of measurement sang kalamay which is equivalent ina sa 50 kilos ang bag nga gina-produce ang aton nga mga sugar workers. Okay. So meaning to say, in every production sang kalamay, may portion to dira Yes. nga ginabutang sa SAP, Yes, sir. sa Social American Program. Okay. Bali ang porsyento na ang itawag mo sir, may kita nga 80% kag 20%. So sa diin makadtong 80% kina. Ang 80% nga gingkuha sa lien naton magakadto sa cash bonus fund. Okay. And then the remaining 20% no magakadto ina sa socio-economic program related funds no. Kagang 20% na Sir John no gina-divide pa na sa apat. Aba? So may 9% na da nga sa socio-economic program or sa mga livelihood nga pwede naton ihatag sa atong mga sugar workers. Then the 3% is for the maternity benefit. So may pag ang 5% is for the death benefit naton nga fund and lastly for 3% na sang lien nga collected magkakadto na sa administrative na expense fund. Okay. So amo na sa administrative expense fund no ginagamit na siya for example kung mag-conduct bisang trainings no ang Sugar Tripartite Council okay. o kung mag-procure sila sa equipments kag supply. So amo Okay. na sang lien. So both silingon gali hindi lang ini ka isa ka kwan, hindi lang ini isa ka aspeto. Yung sharing scheme gid sa balang ginatunga siya sir ang Oo. So wholesome bali ang
serbisyo nga ginhatag nato sa mga workers. Now, isa-isahon tani, no? Ano ang matabo kung hindi maklaim ang mga cash bonus nga ini? Okay. So sa imo man ko sir, ang unclaimed bonuses must be deposited balik sa aton nga cash bonus fund. After 3 months sir John, ang these nga unclaimed bonuses must be remitted sa aton sa DOLE. So ang unclaimed nga cash bonus will be held by DOLE for 3 years. Kaya kung ano na sa aton na ang kwarta i-redirect na sa into socio-economic naman naton nga mga fund or programs and projects designed to benefit the sugar workers or community. So mga unclaimed na ginabalik na sa aton kay i-redirect na siya into livelihood or socio-economic naton nga fund. Okay, so that's it. No? Sa mga tagpalamati naton, tip of the iceberg pa lang tong nabatian ninyo sa Social Amelioration Program. Kadami isang konsepto sang SAP kay manti ang production sang kalamay, porsyento dira ginabutang sa saplin. Ang saplin nga ini matipon na ina tururungaon ina sa nagkalain-lain nga serbisyo. Yes, sir. Now, ang pamangkot ko, Women's Month kita subong, di ba? Yes, sir. Okay. So hindi sa na-notice mo ang mga workers bala sa mga ulumhan puro lang lalaki? Sa concerning nga pag-notice, hindi, sir. Ah, Bali, meron okay. kulang taon nato ng gender lens, ang participation gisang kababaihan, makita ginato, sa, especially diri sa sugar industry. So, hindi lang gid namin nga, ay go obra sila sa katubuhan, dapat amuni nga obra para Yes. sa kalalakihan. Oh, so isa may ina ka ginaduso gid sa Department of Labor and Employment, equal opportunity Yes. sa tanan regardless of gender. Yes, Oo. kay kung kaya man na sang kalalakihan nga magtapas tubo, magtanom sang tubo, ang kababayan kaya man nila obrahon, sir. Okay. So in this program, of course, kumong nga ginatagaan naton sang equal opportunity ang mga babae, I understand nga may protection man nini sila under this program. Yes, sir. Di siyempre ang mga babae nagabusong ina sila nga hindi mahimo sang lalaki. So may ara bala kita sini sang ginatawag nga portion sa programa nga ini sa kaayuhan sa mga babae naton. Okay, sir, as of what I've mentioned kanina, ang aton nga 3% na sang SAP collected nga lien, magkakadto ini sa maternity benefit fund. Okay? So, makadto na sa Sugar Workers Maternity Benefit Program naton, kay ang Sugar Workers Maternity Benefit Program is isa sa ka-program components man sang SAP naton. So, ano ini ang Sugar Workers Maternity Benefit Program? So, halin ini sa Maternity Benefit Fund nga 3% sang lien, ginapatuman sa idalom sa Republic Act number 6982 nga may katuyuan nga maghatag sang bulig pinansyal sa kwalipikado nga babayi nga sugar farm workers, planter o kon sugar mill worker agud mabayaran ang iya ginagastos sa tion sang iya pagbata o kon therapeutic nga pagpahulog. So i-clear ko lang sir dyan nga amay pagpahulog diri. So ang pagpahulog nga ni namin is therapeutic abortion. So gina-advise ini siya sa mga medical doctors, for example, kung may abnormalities ang fetus sang ginadala sang bayi. So need gid siya naton ipahulog para maproteksyonan gid ang babayi para i-save siya bala sa kapamakan, sir. Sa unang purpose sang therapeutic nga abortion na diri. Okay. Gina-asistahan naton. So amo na ang mga babae naton may ginatawag nga maternity benefit program under sa SAP nga ini, So sino ang pwede makapasakop diri base mangambal sila nga tiway kay mubana hindi ka pwede diri. Oo. So bali ang mga qualified kwalipikado nga beneficiaryo sang aton maternity benefit program, pwede ni kapasakop ang aton mga empleyado sang sugar mill. Okay, nagapanguma sa plantasyon sang tubo, mga planter naton o kung ka pa nag-iya sang katubuhan nga may hindi magnubo sa 5 hektarya, sir, so amo ni ginatawag naton nga mga small farm cultivators. So among pag sir may mga masunod pag ang condition, sir. So amo sa mga kondisyon naton. Kung ang babae kuno nga sugar worker currently employed siya, dapat nakaobra siya sa sugar mill o plantasyon sang hindi magnubo sa 90 days. Current man na, Tatlo ka bulan niya. Current man na siya o kung nagliligan nga crop years anti siya nagbata o nagbunag o kung nagpahulog. Another surgeon, kung ang babae nga sugar worker wala sang obra or nakaseparar na siya during na sa avelya, dapat makapakita siya sa pamatuod nga nakaobra siya sa sugar mill sa plantasyon sang hindi magnubo sa 90 kaadlaw man sang nagligad pa nga crop year antes siya nagbata o kung nagbunag or nagpahulog. Another is kung ang babae isa ka planter or small farm cultivator, dapat nakapagaling siya kanusur sang tubo
sa subong o kung sa mga niligad nga crop years antes siya magbata or magpahulog. So ano yung hindi mga kwalipikado, sir, ang aton nga mga hindi qualified ni sa muni nga benefit is ang managerial nato nga employees. Okay. So sino ni sila? So ang aton mga managerial employees no sila ning nga nagaobraman sa meals no. Galing sila ning ga-impose sa mga regulations. So amo ni nga mga employees so hindi sila ka-avail sa aton nga benefit. Okay, so it's good nga nabalaan naton nga hindi lang gali nga 30 days nga hindi lang gali 30 days dibot silingon pasunod nga inadlaw nga tadto ka bulan. So pwede nga halimbawa naka 1 month ka tapos nagpahuway ka, nagobra ka another 2 months for a total of 90 days. Pwede ka gali sina. So ang iba niya mga misconceptions abisang mga workers naton nga naguntat ako ya mo. Sa lang ka bulan na obrahan ko tapos nag-tiner naman ako 2 ka bulan basi kundi ko pwede dira. Basta lang sir makalabot ang gid sa 90 days no sa 90 days nga duty niya. Either Regardless man sige-sige continuous man siya or sige-sige o kon aggregate or utod-utod man siya. o utod-utod man siya. Okay. Back man naton no kung nakaigo gid sila for that specific nga period sir. Okay, so it's good nga nabalaan naton ini kag naintindihan ini sa mga workers naton kag of course ang pamangkot dire pila ayhan ang pwede mabaton sini sa mga naga-apply or gusto mag-avail sa maternity benefit program nga ini, sir. Okay. As per Department Order 236-2022, so ang mabaton sa aton mga kababaihan nga sugar workers is ang 8,000 or 8,000 pesos, sir. So ginagamit ini siya no bulig financial sa iyat pagbata or pagbunag o kon pagpahulog. So amount is ang 8,000 pesos ang mag-receive nila kung qualified sila or pwede or maka-avail sila sa sugar workers maternity naton nga claims or benefits. Okay, so padayon ka mga nagapamati diri sa pagpatpat naton sang Social Amelioration Program. Kay manti ang aton tinutuyo diri ma-empower ang aton nga mga pumuluyo nga mahibaluan ang inyo kinamatarong kay manti hindi nato mahibaluan may mga kabataan subong kung magdalagko na di could be nga basikon makaubra ka mo sa mga sugar mills or sugar plantation no at least maintindihan nyo nga may amo sini nga klase ka mga programa. Manti may mga visible kita mga program like Tupad, like livelihood, no inaya visible ni katama. Pero for other programs which of course focus on informal sector naton, we have DSAP, no? Social Amelioration Program. Focus on sugarcane industry and the sugar workers. So again, sa nahambal ko na, it could be nga may mga paryente kita dira or base anak naton sa halimbawa sa pila ka adlaw nga magdalagko na ni sila nga kapable na mag-obra, at least nabaluan nila ang welfare or ang kaayuhan nga nagahulat para sa ila nga ginapatigayon sa Department of Labor and Employment, no? Okay. So may mga babayeng magbusong subong nagbata and then nagbata liwat, no? Pwede bala ina? Yes sir, pwede gid ina. So pwede gid maaprubahan ang aplikasyon naton no para sa maternity benefit sang kwalipikado nga babae nga sugar worker o kon planter, limitado lang hasta sa first 4 nila nga deliveries. First 4. Yes, sa pagbunag man na, pagbata or pagpahulog or gatag na provide kita financial assistance sa women sugar workers for childbirth or therapeutic abortion for the first 4 nga deliveries. So ang 8,000 nga to ya either cesarean ka man or normal depende delivery. na sir, basta lang first delivery niya no cesarean or normal man na maka-claim siya gyapon. Tubdo pa na sa 4 ka deliveries niya sir. So bigka pamangkot na kisa sir no example sa 3 ya ka deliveries nung nag-avail na siya sa maternity benefit, then sa ika-4 niya nagpahulog siya. So amo na siya ganun pamangkot, maka-avail pa siya liwat. So ang sabat nila is hindi na. Kasi tungod nakakuha na siya sa 3 no sa first 3 niya nga deliveries no naka-avail na siya sa maternity benefit, then sa ika-4 niya no nagpahulog siya. So ang pagpahulog of abortion is considered na as 1 delivery. So 4 deliveries na siya. So amo siya nakabutang no maka-avail ka lang sa first 4 deliveries. Okay, so konklaruhon naton ang ginatawag nga abortion, may ano na siya, may tawag sinigani, may legitimate nga kausa. Yes. Therapeutic siya, doon nga require niya sa mga doctors man para i-save ang kabuhi isang mga nanay man. Oo, so amo na nga basi maghambal kamo nga gina-promote naton. No. It is of course an abortion with legitimate purpose. Nga nabutang halimbawa sa delikado ang kabuhi isang nanay, way kita mahimo kundi amo ina, no? So 4 ka beses nga pwede maka-avail sang ginatawag
nga maternity benefit ang aton nga mga ginatawag nga mga nanay. Okay. Basi maghambal lang ang iban nga ti nakabata na kuya, hindi na ko pwede maka-apply dire. Ha? Saan sila pwede maka-apply? So based man sa aton nga DO no, DO 114-11 kag Republic Act 6982 no, ang aplikasyon sa maternity benefit naton is dapat no after na sa pagbata niya or After. delivery. Amo ginang dapat ang pag-apply nila. However, pwede man sila ka-file no sa ikapito nila nga bulan sang pagbusong. So pwede na sila ka-apply gid. Okay. Balik sa 7 7 months ang month pagbusong. o kung Oo. pag after na nila sang bata nila. So ang application should be filed no sa Dolly Field Office naton o pwede man sila ka-file sa respective nila na mga meals o kung association man nila. Iulayhon na lang anong mga requirements. Okay, sir. So amo ni sa ang mga dokumento nga kinahanglan ipasa upod sa aplikasyon para sa maternity benefit claim. So kung ang babae nag-file before or delivery or sa 7th month sa sir, amo ni sa ang mga documentary requirements kung sa 7th month saya sa pagbusong niya nag-apply for this benefit. First, no, ang duly accomplished sugar workers maternity benefit application form. Ida niya sa ano ganito? Sa Bali may application form. Amo isang 7th month. Halimbawa, duha ka ano mo, sa 7th month sang pagbusong sang babae or after sa pagbata. Bali, So, specifically ni siyang requirements sa 7th month. okay. No? Kung nagabusong pa lang sa 7 ka bulan. Kung Okay. ikaw being a sugar worker nga babae, no, gusto mo na mag-apply on your 7th month na gid. So, amo sa mga documentary requirements. First, no, ang accomplished nga sugar workers maternity benefit nga application form nga gina-provide naton sa DOLE, kag gina-fill outan sa aton mga beneficiaries. Next, no, medical certificate of pregnancy halin sa doktor sa ospital o kun rural health unit nga nagpamatuod sang pagbusong sang claimant. Then lastly, dapat nga sila sir sang latest nga certified copy sang cash bonus special payroll. So amo ginang isa sa attachment sir ang cash bonus payroll ni kay As a proof proof na indicate sa kung di ang number of days nila sa pag-duty or ang ilang employment man nga. Oo, kag kung diin sila nag-obra. Kundi At sila least may nag-obra. proof ikaw nga nag-obra ka man kay magitagaan ka sang bonus. Yes, sir. Okay, kag ang kay natong numbers ang imong days of pagtrabaho dapat 90 days. Oo, so karon ang imong bonus na karon good for 15 days lang. Hindi ikaw qualified, Yes, sir. no? Meron pag sir kung ang babae nag-file full term delivery. Doon mo na ni sir Na- ang nag-file after na. Oo, tingnan mo na Oo, sa sir. nakabata na. Yes, so the same man Japon may silang fill outan lang nga accomplished nga sugar workers maternity benefit application form. Dapat may certified true copy lang sila sa birth certificate or notarized affidavit sang claimant bilang pamatuod nga siya nagbata, nagbunag paagi sa bulig sang isa ka doktor, rehistrado nga nurse o konpaltera. So just like man sa nauna, dapat ma-attach man sa latest ng cash bonus payroll, no? Nga kapamatuod nga nabaton sang DOLE antes magbata ang claimant o kung sa iya katapusan nga adlaw sang pag-obra. Okay, sa experience mo, damo naman sa naga-claim sa maternity benefits. At sir, as bago-apply ko sa social emergency program naton, pero as of March sir, dumayat na kita sir mga 20 plus Uy. sir. Oo. Nga nag-avail sa aton nga maternity benefit. So it's good kay aware na ang mga workers naton sina and of course manami gid na kay at ma-utilize ang gobyerno no ang pundo nga para gid sa ila, Yes, sir. no? Pag sir dyan, no, may other pagid, no, ang about naman ni kung ang about sa sugar worker nga nagpahulog. Ikatatlo na. Oo. Mga nagpahulog or nag-undergo sang therapeutic nga abortion, same lang, ma-fill out sila sa accomplished nga sugar worker maternity nga form, o dapat nga sila medical certificate halin sa doktor nga kapamatuod nga nagpahulog sila, agud masulbar ang iya kabuhi o kon maproteksyonan ang physical nga mental nga lawas ang aton nga babae. Okay, so sa mga tagpalamati naton no, at least natapos na naton ang maternity benefit. For the meantime, mapos-anay kita sa makadali after this important announcement. Ara sa linya naton siguro ang aton yung presidente. Bahagi ng expanded career progression sa entablado.
500 administrative officer 2 positions and 1,500 project development officer 1 positions during the same period. As of January of this year, almost 100% of these positions have already also been filled. And starting school year of last year until 2026, we released the full 10,000 pesos teaching allowance also. All of this has opened new doors for career advancement for teachers and for school personnel. We are addressing long-standing barriers to professional growth, strengthening morale within our education sector. Kung dati po, may pangamba kayo na matatapos ang mahabang panahon ng serbisyo, hindi kayo mapopromote. Ngayon, mas malinaw na ang landas ng pag-unlad ng inyong propesyon. Marami sa inyo ang naglaan ng buong buhay sa pagtuturo. Gumigising ng madaling araw, natutulog ng hating gabi upang turuan, gabayan at hubugin ang kabataang Pilipino. Bukod pa riyan, kayo rin ang inaasahan ng gobyerno upang tumulong sa mga programa, sa mga activities tulad ng eleksyon, programa sa kalusugan, marami pang iba. Para sa inyo, ang pagiging guro ay hindi trabaho. Ito ay bokasyon, isang sagradong tungkulin para sa inyo. Kaya't nakakaiba talaga ang teacher sa ibang klaseng trabaho, sa ibang klaseng public servant. Lagi kong sinasabi, at napuna ko ito nung governor ako, sabi ko, ang pinakamasibag talaga na public servant ay ang ating mga guro. Dahil, bukod sa inyong trabaho sa eskwelahan, na inaalalayan, inaalagaan, tinuturuan ng ating mga kabataan, na napakahalagang trabaho, lahat ng ibang trabaho, kailangan din kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng tunay-tuniladang pansit para mampakain doon sa mga bisita. Kayo yung mga nasusugatan na, yung mga daliri sa kakatamtax doon sa mga tablecloth para may magandang uupuan ng ating mga bisita. Kayo ang nagpagbubuo ng mga program, mga pagka merong may graduation, kayo rin ang gagawa. Kapag may festival, kapag may anniversary, kayo ang gagawa. Pag may foundation day, kayo ang gagawa. Lahat. Sabi ko, wala naman sa yung mga pinupuntahan kong ibang bansa, wala ka namang nakikitang ganun. Dito talaga sa Pilipinas, iba ang mga ma'am at saka mga sir, ang ating mga teacher natin. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Dahil dito, napakalaki ang paghahanga at respeto ko sa inyo. Sana'y makatulong ang mga oportunidad na ito na mapabuti ang buhay ninyo at ng inyong mga pamilya. We also recognize the newly promoted personnel of the SDO, Cebu Province. I encourage everyone to continue serving as an example to educators around the world. Lead with empathy, teach with skill and compassion, live with integrity. Nasa sa inyong mga kamay ang hinuhubog ang mga susunod na leader, ang ating mga siyentista, mga doktor, mga manggagawa at lingkod bayan ng ating bansa. Guide our youth as they continue to learn more about themselves, as they expand their horizons, and they reach their full potential. Together, let us shape a bagong Pilipinas where teachers are valued, students are fully supported, and communities are empowered through education. Dagang salamat, mabuhay ang ating mga guro at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon, Well, sa atong pagpangalagad, alas 3:42 na, no? Salamat gid sa aton sining technical partner dira. Sir JM, ang nakita naton is mass outtaking inasang 3,000 ka mga
teaching force dito sa Cebu. Mga newly hired ina sila, school head sa Cebu. 3,000 kabilog, no? So, inline man nagyapon sa aton yung natalakay kasi Department of Labor kita, trabaho man nagyapon yung istoryahan. Daw nga itong mga teachers ang pa-mass outtaking administered by His Excellency Ferdinand Marcos, kabahin ina sa ginatawag naton niya expanded career progression system sang DepEd, no? So kanami, no, 3,000 sila nga na-promote dungan tanan-tanan ginpasumpa. Anyway, daw sa mga tagpalamati naton, balikan naton ang aton sili nga pagdulong sang dugang nga mga impormasyon. Daw ang pagsulod sang break in news nga ini sa dito sa Cebu is in line man nagyapon sa kinaistoryahan ta. It's because nga we are talking about jobs and employment. Yes, no? sir. Kag of course sa mga teachers nga ini, amo ni sila ang bugos sang puwersa nga nagabilog sang aton nga mga kiisipan, nagapadevelop sang aton nga mga academic growth, no? Kag siyempre, diri mismo sa ISATU, may mga teachers makita diri sang una, no? Yes, sir. Ikaw naging advocacy lang Mga sa mga workforce, teachers. yes, sa mga teachers Okay. naton. So, ini kabahin sa liwat sang ginatawag naton nga expanded career progression system sang Department of Education. Okay. Alas 3:44 diri sa aton nga pagpangalagad, balikan naton ang aton diri nga pagtalakay sang nagapanguna nga mga informasyon may kantanan sa ginatawag naton nga Social Amelioration Program mga kaabyanan, no? Kaina na istoryahan naton ang maternity benefit. We talk about life, no? Yes, sir. Live. Okay. So, batunon taman. Yes, sir. Sa kabuhi naton, there is always an end, no? Yes, sir. Ang importante lang sa pag-abot sa punto nga ina sa mga workers naton, hindi malisdan ang ila sini nga mga pamilya. Kag syempre may dalaganan sila nga bulig, no? Amo ining ginatawag naton nga death benefit program, Sir JM? Yes, sir, Jano. So, ang aton ikatatlo nga program component under sa Social Amelioration Program is ang Sugar Workers Death Benefit Program. So, anong ginatawag naton nga Sugar Workers Death Benefit Program? So, isa ni siya ka programa nga ginapatuman sa idalom sang Republic Act number 6982 nga may katuyuan nga maghatag bulig pinansyal, no, para sa lehitimo nga benepisyaryo sang napatay nga sugar worker. Pamilya nila Yes, na yan. pamilya Laruan nila. ka lang. Yes, Okay. pamilya nila. Inisa ka benepisyo sang napatay nga empleyado sang sugar mill, planter, o kung manguma sa plantasyon sang tubo, kag tag-iya sang katubuhan nga may kalaparon nga hindi magsubra sa 5 ka hektarya. So ang death benefit isa ka bulig agud mapalubong ang napatay nga sugar worker o kon planter naton, Sir John. Okay, kasi siyempre naintindihan taman niya kung madulaan ka sang himata mo, hubog sir. at ida, no? And of course, ang bulig nga mahatag sa imo is something nga makapahagan-hagan sang burden niya ginabatyag nimo, no? So again, ang maka-benefits sini is mga Legitimate niya nga mga beneficiaries or ang iya mga direct family members. sir. pero halin sa mga planters or workers lang. Pwede na sa aton nga mga planters, ang pinama sa sugar mill, nga nag-obra sa sugar mill, sa nag-aobra. planters naton. Muna gisira nga aton nga mga beneficiary under sa that benefit naton nga program. Okay. Sino ang pwede masakop sini kag pwede mangin beneficiaryo up to the what level sa Okay. ilang nga tawag sini gani nga pagkaparyentihan na dira. Okay, sir. So sa impormasyon sang aton tagpalamati, no, ang mga pwede masakop ukon makakuha sang bulig pinansyal sang sini nga programa amo ang mga lehitimo nga tagapagmana ukon benepisyaryo sang napatay nga empleyado sang sugar mill o kon mangunguma sa plantasyon sang tubo. So for example, sir, kung ang sugar worker nga napatay, so nagaobra pa siya sa subong nga tuig, dapat nakaobra siya sa sugar mill o sa plantasyon sang hindi magnubo sa 3 ka bulan within the current crop year or the crop year immediately prior to death. Okay, so crop year present subong. Dapat So halimbawa nasa subong crop year 2025-2026, no? Basta Or sir, 2026. So dapat makasulod kada 3 months. May 3 months na siya, no? Or Sa hindi current- gani prior, last year lang. Yes, sir. Okay. Tama na siya. So 2023-24 hindi na to pwede. Pwede pa na siya mabalikan, sir. Okay. Sa prior year, basta makalabot ang isa sang 3 ka bulan nga pag-ubra, no? Okay, sige. Pila naman ang kantidad kay nato 8,000 mahatag naton sa maternity benefit. How about sa death benefits? So, ang lehitimo nga beneficiaryo nato, no,
mag-receive sila sang amount nga 14,000 pesos no based in sa department order nga 236 ang 2022 no nga gabulig financial sa ila halin na sa 5% no sang 20% nga lin collected no so dala nagakadto no ang aton nga death benefit nga ginahatag para ipalubong no ang mga napatay naton nga sugar workers. And of course, para nga manging klaro ang tanan, no, sino ang pwede maka-claim sang death benefit, no? Para nga ginplastar gini isang kasuguan naton siguro, no? Para nga mangin orderly ang tanan nga siya ang lehitimo nga maka-process sang death benefit sang iya himata nga namatay. Yes, Sir John. So, sino ang mga ginakilala naton nga lehitimo nga beneficiary sang napatay nga sugar worker o kon planter? So, amo ni sila. If married o kon kasal, ang may asawa nga napatay, no? Ang napatay, married siya ang napatay, no? So, pwede na kanong lehitimo yung asawa or bana, sa buhi lang sa... Okay. Kung alimbawa, kung kasado ka, kasado. kung babae ang napatay, ang bana mo. Ang bana pwede. Kung lalaki ang napatay, ang asawa. Yes, Sir Okay. John. If patay man ang asawa or bana, so patay na tanong sugar worker, abi. O duha patay sila pagid bi ang Oo, hindi kasi asawa. balo na nga daan siya, Okay tapos na. napatay siya. Kag kung may ara sila sang kabataan, no, pwede gid ang ilang legitimate no nga mga kabataan o kung pwede man ang ila ampon, but legitimate child or legally adopted nila. Okay, so inaya sa cases halimbawa nga either dunga napatay ang Yes. mag-asawa or ang balo na nga daan nga bana or asawa balo na napatay siya. So ang iya nga bata either nga legitimate siya gid or ang adopted niya, Yes, pwede. adopted, pwede. O sige. Kag kung wala na gid no sang bata, no, pwede pagid ang lehitimo nila nga ginikanan ukon ang mga utod sang napatay. Sa amo na sa. Kag kung wala na gid sang direct nga family member no nga pwede maka-claim, so pwede na biskan sin-o lang basta provided nga kaya ya baydan no ang pagpalubong sa napatay nga sugar worker. So may ipakita lang sa nga see. joint affidavit no o kon resibo nga nakapangalan sa claimant nga ginagasto siya no sa pagpalubong sang sugar worker. Amo na siya sa case na nga way nagisan direct gid nga family member nga maging claimant no sang muna nga benefit. So may mga cases ka siguro nga syempre may ara nga Yes, sir. isahanon na lang sa pangabuhi. Yes, Sir John. Hindi ta mapulong ang mga hitabo sa kabuhi ta kag na disgrasya ka abi, no, sa init man kun ano dira. So kung wala ka na gid himata, Wala na gid. anybody basta Anybody. maka-prove lang nga kaya niya nga ginpalubong, no? Yes, sir. Pwede niya mabaton ang benefits. Magpakita niya. lagi sa nga joint affidavit kag waiver halin sa lehitimo nga beneficiaryo sang sugar worker o kon planter nga kapamatuod nga nagbulig or ginhatag sa iya Yes, or naganon okay. ka nagasto siya sa Oo, pagpalubong. so kung may ara man kasi nga pigado kin no, hindi mo makasarang kabataan, i-trigger na lang ang pagbulig sa ibang nga tawo dira. Yes, Okay. So basta may waiver lang nga na pinirmahan Yes. na. Kag, Sir John, if ang napatay wala sang asawa or bana, Laon? pero may kabataan mo na siya to. Pero may Para kabataan. mo to siya legitimate na nga child nila ang pwede gid ka. Pwede, no? Now, ang pamangkot naman, ano ang mga pamatuod diri, no? Nga kinahanglanon i-comply sang mga paryente or himata sa mga nagkalamatay nga mga sugarcane workers naton. Okay, sa ato mga tagpalamati, no? Amo ning mga dokumento nga kinahanglan ipasa upod sa aplikasyon para sa sugar workers death benefit claim. So if married o kung may asawa or bana ang claimant, so ang kinahanglan nga documentary requirements are first, duly accomplished nga sugar death benefit application form. Next na dapat may ara man sang death certificate nga issued by local civil registrar. So if asawa ang ma-claim sa patay, so ang asawa yabi ma-claim, no? Dapat may marriage certificate sila, Sir John, nga i-attach. Hindi nga hambal nga hambal ka lang nga bana ko na. Bana ko na. Dapat i-prove ipamatuod, gid. gid. Nga dapat may marriage certificate, gid, or authenticated marriage contract. Okay. Kung bata naman bi ang mag-claim, no? Ma-present or ma-attach lang gid na ang bata as claimant sang birth certificate or adoption certificate and death certificate sang other nga parent. With attachment yapon sa Sir John sang cash bonus nila nga payroll. okay. Halin sa employer or Planters Association. May- so, if, sir, sige. Sir John, Okay, sige, go. if hindi man kasal, abi sir, no, ang napatay, no, so da mo man Japon, no, Hindi kasado. Okay, hindi kasado, example, napatay, so hindi sila kasal, no, Pero upod sila. upod sila halimbawa. duwa. Okay. So, Cohabitation. cohabitation sila. na yes, amo na siya. So, amo Japon may application form lang for that benefit. That certificate pag Sir John gin-issued sang local civil registrar. So, if parent ang maklaim, no birth certificate of the deceased, nga authenticated pagid nga marriage contract. If sibling ang maklaim, dapat may birth certificate man sang napatay, death certificate of parents, and birth certificate of claimant.
So amo na sa Sir John with attached cash bonus nila nga payroll. Okay. May expiry ang pag-claim sini? So, ang aplikasyon para sa aton nga death benefit no nga claim pwede mapasa sa sulod sang 3 ka tuig from the day of death sang kwalipikado nga sugar worker o planter. Malawig manggali? 3 years, sir. So, sa Three be ito pa dito mamano so kung napatay bisubo ang sugar worker no, pwede pa siya ka-avail for the next 3 years. For the 3 years, sir. Suppose 2026 sa subong, 27 to 8 until 2029 dapat pwede pa siya maka-avail niya sa aton. Dugayon mo pala. So gindugay nila gid no para gid no maka-avail man no ang aton nga mga sugar workers ang aton nga death benefit. Baka lawig 3 ka tuig gali ang No, damo na sa spur sa DO naton 114-11 sir. So at 3 least years para na. matagaan man sang chimpo Yes, sir. no na maka-claim. Okay. Kaya kung hindi mapasa, sir, ang aplikasyon sa sulod sa 3 ka tuig, no, pwede na makuha ang sambit nga benepisyo or katidad mapabilin ina sa aton nga death benefit fund. So mapibili na. So kung hindi nila makuha within 3 years. Okay. Dali mabalik na sa death benefit fund, sir. Pero Unclaimed nila. Oo, pero kung i-claim nila hindi nila pwede ipasa sa dole magyapon. Yes, ang application, sir, naton, sir, no, ipasa lang nila na sa dole o kung pwede sila kapasa sa ilang respective nga sugar mills or ang ilang association, Say sir. ang process cycle time naton sina. Pag-process kag kompleto halimbawa, ano kadasig ang processing naton? Bali, sir, ang aton na dapat gina matapos na nato na sa within man sa 10 or to 15 man nga day. Dasig man sir ang application do pwede asa po nang ma-receive nato ang application no i-process man sa within 3 days no kung Okay. mga no kag gina-proseso nato ng documentary requirements hasta nga ma-approve kag matgat Ang problema lang ko kay sa Sir GM kay kulang-kulang no. So amo na gina-advise naton sa mga claimants kumpletuhon gid Yes. ang mga requirements. So, for Agon niya example, yes, sir. mangin madasig man ang pagproseso. Kung kulang sir ang documentary requirements no gina-try nato gid balik sa ila kag kumpletuhon gid nila ang documentary requirements. I understand nga kung halimbawa pagpasa nagkakulang, why man kita nagahulat sa ila nga magkadto ka mag-follow up, kita ang naga-reach out. Kita ang nag-reach out sa ila, sir. So, bali, sir, kung nag-apply na siya, no, may nag-assist na ang mga sub-specialists sa field offices nato, no. So, gina-monitor nila kung kompleto ang documentary requirements, kaga-assist man kita sa ila. Kag kung kumulang halimbawa, hindi naton paghulaton niya magbalik sa opisina, kita ang nagatawag. Kita naman nagatawag. Kag-inform nga man palihog ko process ini kay kulang Yes, sir, para John. mapadasig naton. Yes, sir. Because ang Department of Labor and Employment sa pagpamuno sa aton Regional Director Attorney Sixto T. Rodriguez Jr. na nakaintindi gid no sang kapigaduhon sa mga workers naton that that is one purpose of course to alleviate our workers sa ginatawag nga poverty kag pinaagi sa mga bulig nga ini makapiyan-piyan ini sa ilang nga kinahanglanon. We understand man ti syempre kada flag ceremony it's time may talking part si RD ginahambal niya Yes, sa sir. aton permi ang social Justice. justice. Okay, kung sino tong pinakapigado dito Yes. kita tutok sang bulig para sa ila. Okay? Yes, Sir John. So, amo na ang advokasya sang aton nga director, social justice which of course naka-focus kag daw mahambal naton related gid sa topiko naton subong nga hapon JM, no? So, we have already talked about the death and the workers benefit, the death and maternity benefit I mean, Yes, no? sir. So ano naman ang fourth program nga component sang DOLE sa Social Amelioration Program? So I understand hindi niya para sa bagong bata kag sa namatyan. Okay, so ano ni siya? So bali no excuse me. So ang ikaapat nato no nga or nga program components ang aton nga SAP ang ginatawag naton nga socio-economic program. So ano ini nga socio-economic program? So amo ni sa Sir John no halin isa sa 9% to nga lean nga gi-collect under socio-economic program related funds naton which is used to finance no projects improving the workers' well-being. So ginagamit ini sa para sa livelihood kung gusto man bisang aton sugar workers no nga magpatindog sang iya kinabuhian, magpasara sa store or iban pa nga livelihood. So pwede gid ni sila ka-avail diri Yes. under sa socio-economic program. Kaya gina-value gid naton sir no ang livelihood no para i-augment no ang income sang aton nga mga workers or aton mga sugar workers. Kay Sir kung John. kaisa ang himugasa sa income sa mga workers naton during planting and milling season, Yes, di ba? So in between kung kaisa may mga tinion nga do pigado gid sila.
So para nga matagaan sang ginatawag naton yung opportunity for them, amo Yes, sir. ning mga trainings, skills training ay hani. Yes, sir. So, may kita intervention. Okay. No, pwede na ito magamit, hindi lang gid for livelihood, for pwede man sa sa mga capacity building Yeah. or farm management, financial management, and other interventions. Kag pwede man yung magamit no, during no assistance for mag-abot in case ang aton mga calamities, Sir John. Ah, okay. So halimbawa mga workers naton dira gusto magpa-training pag ubrat chorizo, tocino, ano pwede na. Pwede kid kung gusto Oo. nila mag-take na sa mga retail or mga production nilang mga business Oo. or livelihood, sir. Para nga kung halimbawa magabot ang tiempong of planting and of milling season, Yes, sir. at least may Meron hulagon sila other sila. source of income man aside man sa Oo. pagpagbuo okay. nila. So amo na Dito tawag sa naton nga skills development pro sang aton nga Yes. mga workers, no? Hindi nga mitras tanto workers ka lang dira nga amo lang na status mo. Of course, the Department of Labor and Employment is finding ways para nga ma-enhance man Yes, ang sir, ilang the- skills. kag- And I understand JM hindi lang ini may mga ginatapan kita nga mga agencies diri nga magbulig sa mga training ano may Okay. TESDA. Sa meron kita sir sa mga training sa to pwede kita katap sa other agencies no like sa TESDA kung may mga financial management man dira no pwede kita katap sa ila para no ma-equip ini nga mga sugar Yes. workers with skills no, and expertise man no sa nagkalain-lain nga mga industry or Oo. livelihood sir. Kag hindi lang pananom kag pagpanguma ang skills nila Yes, kundi sir. sa iban mga aspeto. Aspeto, mas Because we are of course this is one of the programs sa Department of Labor and Employment. Kag diri sa Region 6 sa pagpamuno sa aton Regional Director Attorney Sixto T. Rodriguez Jr. kag Assistant Director Melissa Ais Navarra. We're of course trying to empower the workers sa Yes, sir. hindi lang sa isa ka side Yes, sa sir. isa ka aspeto sa pangabuhi nila kundi sa tanan nga aspeto nga pwede maka-alleviate sa kaimulon kag pwede nga makadugang sang ila sini nga income. Emanti time and again ang ginaduso sa aton nga Regional Director Attorney Sixto T. Rodriguez Jr. ang kaimuulon amo giniya ang evil sa aton sosyedad. Yes, sir. Bangod sa kaimulon ang mga bata hindi na makaobra, bangod sa kaimulon ang mga bata nangin child laborer na. Yes sir. So as intervention of Dowley, livelihood. No? Livelihood. Kag siniya sa ginaistoryahan naton subong sa Social Amelioration Program, amo nang isa ka component niya ang ginatawag naton niya welfare. Welfare naton. Welfare program na sa aton nga pro no. Yes, ang sa social liwat, immersion no? program. Yes, ang social immersion program nag-focus isya sa apat ka program components which are cash bonus nga program, maternity Iniya direkta na benefit. yang bato nila. Yes, direct Oo. maternity benefit, no? That benefit kag lastly ang livelihood or socio-economic nga program. Okay, so sa mga tagpalamati naton, we hope that we have given you another hour of information, no? Ang ining social amelioration program naman sa Department of Labor and Employment, no? So Sir JM, ang imo sini nga mga parting shot sa mga workers naton. Ang pagpasalamat diri sa Radio Philippines 1 kag of course ang iban paginimo nga mahambal pati sa programa nga ginauyatan nimo subong. Okay, so sa aton nga tagpalamati, especially sa aton nga sugar workers, no, gusto ko lang ihambal nga availing these benefits is your right. So do not hesitate, good to reach out no ang inyong respective nga sugar mills, especially pag ang Department of Labor and Employment for you to be assisted for such benefits. So if you know, no, Sir John, nga you are eligible for cash bonus or maternity and death benefit or gusto mo mag-livelihood, please reach us out. So to every sugar worker nga galantaw dira, no, always take pride in what you do. So invest in your health, invest in your children's education because we believe sir if together kita no mga Yes. sugar workers at families kag us in government no we can make the sugar industry stronger and kinder for the next generation. Of course, pinaagi man sa mga stakeholders nato kay man tayong Dowley permit tatlo gina permit ka upod mo. The government, The kita sa government. Dowley, the management or ang mga employer Yes, kag sir. ang mga workers. Kag no? ang workers. Siyempre, ang duha nga ini, worker management, of course, supporting gid sa welfare sa aton sila nga mga workers. Ang mga workers naman niya ka Dowley, of course, working for the goal of the management. Yes, sir. No? Nga mabuhi man ang ila sila nga investment. So, parting shots ni mo, JM? So, Attorney George Pilares, pwede mo sa thesis din. So, gusto ko lang po magpasalamat no sa ini nga kahigayunan no nga sa akon especially sa amon nga head no si Attorney George S. Ferraris II no sa under sa Technical Support Service Division sa Department of Labor and Employment. So sa atong tagpalamati no kung if you want more information about sa programs and services ni Dole, so please follow our Facebook page at Dole Western Visayas. So Sir John, thank you so much. Thank you man, Sir GM, sa imo precious time diri and a very informative nga pagdulong sa mga informasyon. No? I don't expect nga
daw tubig lang kita sa suba, subong nga hapon nga nagailig, no? Overflowing, Kagang yes, sir. ginadala naton, Free-flowing. kayuhan, kag informasyon sa aton nga mga workers. So on behalf na gid lamang diri sa aton nga, ano si Ma'am Glenmar nagapatamyaw kasi And we have na gid lamang sa aton nga Regional Director, once again, Attorney Sixto T. Rodriguez Jr., who really pushed for this program para ma-empower ang mga workers naton, no? And on behalf naman sa aton Regional Director, Ma'am Melissa S. Navarra, nga waay man nagapahuway agad nga mag-suporta sa mga programa sa aton Regional Director. Ang Department of Labor and Employment Region 6 nagapasalamat gid sa tinion nga ginupod nanging kaupod namon kamo sini nga oras. And of course, hindi taman pagkalipatan, JM, ang Radyo Pilipinas 1 for affording us this time. So salamat sa masunod na naman nato niya pagwaragwag. More information, follow us sa FB Facebook sang Dolly Western Visayas. So salamat sa liwat. Happy Monday afternoon sa tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.